programang hatid sa inyo ay makabuluhang impormasyon at programang naglalayo na mabigyan tayo ng kaalaman sa serbisyong pampubliko. Ito ang INC Radio Serbisyo. Good evening po sa ating mga listeners and viewers. Lunes na naman at samahan niyo po kaming muli sa isang oras na talakayan ngayong gabi kung saan marami tayong matututunan. Ako po si Rosana Ramos. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa terrestrial broadcast DZEM 954 kHz sa AM band po ng inyong mga radyo at nakalive din po tayo sa www.iglesianicristo.net/INC Radio. At meron din po tayong mga mobile apps that is free to download through iOS app and Google Play Store. I-search nyo lamang po ang INC Radio. At syempre po meron po tayong YouTube channel sa INC Radio. I-search nyo lamang po ang INC Radio. At syempre po, nakalive po tayo ngayon na napapanood sa Facebook page ng INC Radio. Kaya po sa ating mga live viewers and listeners, mag-comment po kayo dyan at babasahin po namin mamaya kung meron po kayong mga katanungan at gusto pong batiin. Yan. Ang topic po ngayon ay Teachers and Parents Shaping Every Child's Learning Journey. At syempre po, hindi lang po ako ang makakasama nyo po ngayong gabi. Makakasama po natin ang isang professional teacher sa isang pampublikong paaralan sa lungsod ng Valenzuela. Siya po si Ma'am Mary Rose Lagunsad. Good evening po, Ma'am Mary Rose. Magandang gabi, Rosana. Good evening po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig dito sa INC Radio. Musta po kayong lahat? Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming pong programa and welcome po sa INC Radio Serbisyo. And bilang isang teacher po, Ma'am Mary Rose, masasabi niyo po ba na magkakaiba po yung paraan ng pagkatuto ng bawat bata at ano-ano po yung napapansin niyo na kakaiba doon sa inyong mga mag-aaral, students? Alam mo, Rosana, talaga ang mga bata meron tinatawag na individual differences. At batay din yan, meron din silang mga learning styles kung saan natututo silang mas mabuti sa kanilang pamamaraan, sa sarili nilang way. Meron diyan yung visual learner, mas natututo siya pag may nakikita siyang mga pictures, drawings, images. Meron naman through sounds, meron through movement, kailangan gumagalaw sila, kumikilos sila para may pagkatuto. Meron din naman dyan yung gusto nila yung natututo sila on their own, tahimik, na nagbabasa, o kaya ay nag-iisip ng kanilang sasabihin o ibabahagi pagka may talakayan sa klase. Ayan. So parang naalala ko lang po, Ma'am Mary Rose, nung estudyante pa po ako, naturo po yan yung iba't ibang, may tawag po dyan na parang before it multiple intelligence po ba? Oo. Tama po. Ayun. Dr. Howard Gardner, yung multiple intelligences. Totoo yan, yung makabagong pamamaraan na malaman natin yung mga pagiging matalino ng mga bata. Hindi lamang yung IQ na tinatawag, kundi iba't ibang intelligences nila, kung uniquely on their own, na natututo sila on their own unique qualities and potentials. Kasi po 'di ba meron pong mga bata na more on yung mga kinesthetic, mga ganun po, no? Yes. Kaya 'wag natin agad i-assume na yung bata o yung anak po nung may magulang is mahina or hindi na matututo. Hindi natin sila dapat nililabel o pinapangalanan na halimbawa, merong narinig nila na sila ay slow o tinatawag na o mahina. Kasi siyempre ito ay nagkakaroon ng stigma sa kanila o tinatawag na parang naiisip nila, ganito na ba ako? Ito ba ako na ang tingin nila sa akin? So mahalaga na isipin din natin yung kanilang pakiramdam, yung kumpiyansa nila sa kanilang sarili, na kaya nilang matuto on their own sa kanilang level of learning. At hindi pare-pareho ang mga bata kung paano sila matututo. So paano po ba malalaman ng mga magulang yun na ito pala yung way ng anak ko para matuto? So yung teachers po ba na advisor ng anak nila is pwede yun ma-feed or masabi sa mga magulang? Sa simula ng halimbawa nag-aaral na yung mga bata,
halimbawa kindergarten pa lang, meron niyang mga milestones na bago pa man sila pumasok sa daycare or sa kinder, makikita na ng mga magulang yung tinatawag na milestones na natututunan nila sa particular age na kung saan sila naandun. Ngayon, pagpasok naman nila sa halimbawa, matututo na silang mag-recognize sa mga letter sounds, yung mga numbers, magkakaroon sila ng assessment na kumbaga yung mga teachers ay nalalaman, naa-assess nila kung hanggang saan ang kanilang nalalaman. Kung halimbawa, kaya na nila ganitong magbasa ng mga malaman na nila yung mga sounds or yung mga tunog ng bawat letra ng alphabet at bago nila yun papagsama makabuo ng isang word na mababasa nila. At doon na rin yung sabi mo nga Rosana, yung paano ba nila malalaman na sa pang-araw-araw na pag-observe sa kanila, mahalaga na nagti-take note yung mga magulang. So yung mga nanonood po natin, mga parents, yung mga home facilitators or yung mga lolo, lola, tito at tita, mahalaga po yung na-observe natin sa ating mga anak, na note po natin at pagpasok po sa paaralan, na ibabahagi po natin sa mga guro. Kasi nilalagay po namin yan sa learner's profile ng mga bata. Nagiging guide po namin yan kung paano namin isasama sa group work o kaya paano namin matuturuan yung mga bata. May gano'n na po pala no learner's profile. Yes, ma'am. Pero hindi ko po alam kung nung panahon na nag-aaral ako is may gano'n. Kasi malaking tulong po 'yun lalo na dun sa mga magulang na gusto talagang maging hands-on po sa kanilang Yes. mga anak. So, siguro po dapat, magtatanong din tayo sa mga teacher nung anak natin para anak niyo po pala, anak po ng mga magulang po para po, matulungan niyo din po yung bata po na maging, mabilis or hindi naman mabilis kumbaga yung flow ng pagkatuto niya is masundan, hindi siya iba ng way. Pero ano po, may mga pagkakataon po ba dun sa mga estudyante niyo po na nahuhuli po sa klase? Paano po ba natin malalaman kung kailangan na mas maraming oras at gabay at hindi agad na tawaging mahina yung isang bata? Magandang katanungan yan, lalo nanonood yung ating mga kababayan, ano po, mga mommies, mga mothers, lolo and lola. Maganda po na kahit nakikita natin na hindi kasing bilis natututo yung mga anak natin, kagaya o nakukumpara natin sa iba na bakit ganito yung anak ko o yung aking pamangkin o apo, parang hindi yata kasing bilis matuto ng iba. Kailangan po natin ng mahabang pasensya kasi nga importante po na yung mga learning nila po ay natututukan natin paano ba sila yung proseso ng pagkatuto ay iba-iba po kasi yung mga bata. Kaya talagang malaking tulong na yung communication ng home and school at even yung buong community nagtutulungan po para sa kabuuang pagkatuto ng mga bata. So nabanggit niyo po yung kanina yung sa, way nga nila ng pagkatuto. Pagka may naa-achieve po sila, nakakatulong din po ba yun na kapag, kumbaga celebrate small wins, mga gano'n po 'no? Kasi parang mas maaano siya, maeengganyo siya na or mas paano po ba yun, yung parang mas gugustuhin niya na matuto pa. Yes, Kumpag opo. May tinatawag tayo na mga positive reinforcement, kumbaga yung mga praise, yung mga simple gestures na pinapakita natin na talagang natuwa tayo sa ginawa ng ating mga anak. Hindi man yun eksakto sa grado nila, ngunit yung mga maliliit na mga improvement, no? Whether mabilis yun o sakto lang, lahat yun napupunan natin, aba, nag-improve ka na ngayon, magkaroon na ng pagbabago yung pamamaraan mo ng pagbasa. Dati hindi mo pa napagsasama yung CBC words, ngayon kaya mo na i-blend yung mga sounds. So yung pa ganun ba, yung kahit sa pamamaraan nila ng pagsulat, kung dati hindi pumapantay sa linya pero napapantay na. Yung mga ganun ba na napapansin nila na, ay, natutuwa pala sa akin yung mama ko o yung lola ko. Napapansin pala nila ay matter pala
I'm Hmm. important pala to them. Opo, parang kasing may iba talaga na marunong naman sila or may kakayahan silang mag-aral pero hindi po nila pinagbubutihan dahil walang nakakapansin. Totoo yan. Kaya malaking factor po talaga yung kasama sa bahay or kasama sa paligid. Pero siyempre kahit hindi naman din po ang parents, pero yung, teachers is binabati sila sa mga Yan. small wins po. Totoo yan. Hindi man siya nanalo sa contest or yung mga, nakakuha ng medalya, trophy is yung nag-try, sumubok, 'di ba Oo. po, 'yun po, Yun nga, kaya nga Rosana, lagi kong binabanggit sa mga estudyante ko, hindi ko man yan advisory class, kahit sinong estudyante at kahit yung mga dati kong estudyante, lagi kong binabanggit, lalo pag nasasabi nila na, ay, hindi ko alam yan, ma'am, o hindi ko yan magagawa. May nakalimutan kang sabihin, dapat ang sabihin mo, hindi ko pa alam yan. O, sa ngayon, hindi ko pa kaya yan, pero darating ang panahon, magagawa ko rin yan. Yun ang hmm. lagi kong sinasabi sa kanila. Ang ganda po nun kasi kumbaga kapag binanggit nila yon na mo-motivate din sila na ngayon hindi pa, baka sa Sa susunod susunod. magawa ko na. Kumbaga hindi nahahadlangan na hanggang doon lang yung kaya nila. Tracing back 'no, kung proponent ng growth mindset si Dr. Carol Dweck, ayun naalala ko. Kasi nga yung tayong mga Pilipino meron tayong sabi naman nila sa base sa pag-aaral, hindi naman lahat ano po, meron daw po tayong tinatawag na fixed mindset. So sana nga imbis na fixed mindset ay dun tayo sa growth mindset. Kumbaga na maaari pa tayong mag-improve, maaari pa tayong bumalik o humusay. Kaya lagi ko nga sinasabi sa mga bata, "O 'di ba hindi naman tayo pinanganak na kampiyon agad o may gold medal na agad. Lahat tayo dadaan sa proseso, meron tayong mga training, pagsasanay na pagdadaanan para makarating tayo dun sa goal natin." Hmm. Sa kabilang banda naman po Ma'am Mary Rose, na paano po ninyo hinahamon o sinusuportahan yung mga batang mabilis naman po matuto? Kumbaga meron po kasi talagang gano'n, hindi naman sa binubukod natin sila, pero meron at meron po talaga yung may kakaiba o natatanging kakayahan. Para naman po yung, treatment sa kanila? Kung ano yung treatment natin na hindi natin ginagamitan ng labels ang mga struggling na mga learners natin, gano'n din naman sa mga tinatawag nating mas at par or gifted. Gifted. Pero iiwasan din natin ang paggamit ng salitang yon. More on ang lagi nating emphasize o ipapaliwanag sa kanila, be humble pa rin kahit ikaw ay may alam na o mas marami kang nalalaman kumpara sa mga kaklase mo. Importante pa rin yung kaya mo pa rin makibagay o makihalubilo kasi sa elementary lalo ano at kahit naman sa high school merong mga group work yan eh. Kailangan marunong sila mag-collaborate. Hmm. Kaya nga itong mga tinatawag nating mabilis matuto o yung fast group, kumbaga kung sa struggling meron tayong tinatawag na reinforcement na activities, sila naman may enrichment activities. So maaari silang sa mga grouping, sila yung nagli-lead. Kung di man sa mga groupings, meron din tinatawag tayong mga halimbawa, bodies, reading bodies o learning bodies, sila yung ma-a-assist o tutulong dun sa mga kaklase nila na kailangan na halimbawa mas maintindihan pa yung gagawin, gano'n. Maipaliwanag pa ano, o magbigay ng halimbawa ng mga kung paano pa nila mas maunawaan yung aktibidad sa araw na yun. Kumbaga kailangan pa rin po talaga ng gabay Mm. noong mga mabilis matuto. Kumbaga meron po kasi na baka mayroong bata na akala niya kaya na na lahat. Kumbaga Mm. kaya niya ng matututan ng siya lang. So dapat meron pa rin po talagang gabay para hindi malihis ng landas o kaya naman yung ma-feel din niya kasi baka ma-exhaust siya Oh. kung puro siya lang. Dapat meron pa rin talagang, gumagabay din. So parang parehas din po ng treatment talaga sa mga medyo ano po, hindi kagaya nila. Kumbaga as one pa rin po na treatment po sa kanila, hindi yung bukod-bukod. Mm. Sa mabanggit ko lang din ano po mga kababayan na yung mga batang ito kailangan din nilang maintindihan na kahit may alam na sila o mataas na yung kalidad ng kanilang kaalaman ay huwag silang mahihiyang magtanong pa rin na
yung bang halimbawa kailangan nila ng tulong Opo. o meron pa rin silang hindi naunawaan kasi ang kadalasan maiisip nila, "Ay, teka ang alam nila, marunong ako o nasa honor roll ako, nakakahiya atang magtanong parang baka mamaya maisip nila hindi ko alam." Hindi, kailangan, mas maisip pa nila na mas okey nga ang nagtatanong kasi Hmm. dun pa rin nakikita natin na, natututo 'to, gusto niyang malaman, gusto niyang magtanong, gusto niyang mas maipaliwanag pa yung, Hmm. pag-aaralan. Opo, naalala ko po kasi nung estudyante din ako, sinabi po sa'min yan ng teacher namin na mas gusto niya yung nagtatanong. Kasi oo, alam mo yung sagot pero iba po yung, kumbaga kapag nagtanong ka kasi malalaman mo kung tama ba yung sagot na yung alam mo sa sarili mo. Kung saka may mas malalaman ka pa na deeper meaning nun or mas detalyado. Kaya 'wag po tayong mahihiyang magtanong kasi meron po Ma'am Mary Rose talaga na may mga bata na nahihiyang magtanong lalo na kung sa klase po siguro Mm. baka mapahiya, pagtawanan ng mga kaklase nila. Pero siguro po kung gano'n na nahihiya is kapag break time na lang, kapag mag-isa na lang yung Tama, teacher, puntahan puwede. po, gano'n po. No, wag po tayong mahihiyang magtanong kasi naranasan din po namin 'yan bilang estudyante. Mm. Kaya ano po, sa mga kaklase naman po, wag po tayo agad na, nangja-judge ng ating mga kaklase na, bakit niya tinanong 'yan, hindi niya ba alam?" 'Di Oo, ba? hindi Wag po tayong ano, kumbaga isipin po natin na kagaya ng sinabi ni Ma'am Mary Rose na may iba't ibang klase ng pagkatuto ang bawat bata or kahit high school naman na kayo, ay 'wag po tayong manghusga agad. tama. Yun ang talagang lagi nilang tatandaan na kumbaga no matter how much you know, kahit gaano kalawak o gaano kataas pa yung karunungan, lagi pa rin nating isipin at kumbaga ilagay natin pa rin ang ating paa kumbaga sa maging ano 'to, tinatawag na maging Stay. mas magpakumbaba pa tayo, be humble pa rin tayo. Kasi lagi nabasa ko yun sa isang, tula ba yun o sa isang aklat na there's always someone, greater or lower than you, kumbaga. Tama po. Tapos banggitin ko rin yung isa kong nabasa, sa isang, bagong, author ngayon na illustrator din siya, yung meron siyang, pinakita about yung bang tinatawag na pinaka-powerful word daw na puwede mong sabihin is help, yung asking for help. Hmm, Yung opo, gano'n. Kasi madalas yung, nalilimutan natin yun, eh, yung, "Ay kailangan ko na ng help." opo, Oo, pero yung imbis na yung, whether struggling man siya o fast, pareho yan. Meron niyang, gusto niyang mag-seek pa rin siya ng help. opo, opo, 'wag tayong mahihiyang manghingi ng tulong at magtanong, ayan. Mm. Siyempre ano po, bukod po sa akin siyempre may tanong din yung mga kababayan natin Ma'am Mary Rose 'no. Nandito yung isa nating kababayan, panoorin at pakinggan po natin ito. Ako po si Sylvie Yureko, taga Valenzuela City. Minsan hindi maiwasang ikumpara ang mga bata sa Ayan, sige magkakapatid o antayin lang kaklase po nila. natin Ano 'Yan, 'no. po ang maaaring epekto nito sa Ayan, pag-aaral nila? okey na. Ayun, yung salamat po muna sa ating kababayan na nagtanong po 'no. Ang tanong niya po Ma'am Mary Rose is minsan daw hindi naiiwasan talagang ikumpara yung bata sa kanilang mga kapatid o kaklase. Ano po daw yung, magiging epekto nito sa kanilang pag-aaral o kumpiyansa sa sarili, mga gano'n po? alam mo Rosana talagang itong factor na 'to, hindi natin maiwasan na magawa 'no, hindi naman natin sinisisi yung mga pamilya, yung mga nanay, mga lola. 'No, minsan merong apple of the eye, ika nga. Talagang ang gawin natin ang lahat na iwasan po natin ang pagkukumpara sa ating mga anak, sa ating mga apo. Kasi po naririnig po nila yan kahit maliliit pa yan, alam po nila yan na nakukumpara sila. And it causes a strain on the relationship. Ano po yun? Yung naapektuhan po yung relasyon nila bilang magkapatid or magpinsan kung magpipinsan sila at maging sa paalala kung magkakaklase. O halimbawa, yung kuya o yung mas nakababatang kapatid, mababanggit, ano, iiwasan din natin 'yan tayo bilang mga guro nababanggit natin, "Oh, yung kuya mo ganito, yung ate mo ganyan." So, maiisip na, hindi na ba ako, ah, puwedeng maging magaling din Hmm. o puwede ko pa rin namang maging,
maging mahusay kahit naman hindi kasing galing ni Hindi ate o matapatan, hindi opo. matapatan. Ayun, gano'n. Sabagay Siya. din po ano Ma'am Meryl, naranasan ko rin po 'yan all throughout na nag-aaral ako na ikumpara. Minsan hindi man sa aking mga pinsan, eh, sa kapitbahay namin na si ganito, ganyan. Oo. At medyo nakakaapekto din po siya sa pag-aaral ko pero, siguro po na ano ko na hindi siya dibdibin or hindi siya isipin, itatak sa isip ko na dapat ganito din ako, dapat matapatan ko din siya. Kasi yun nga, siguro po natanggap ko din na may ibang way ako kung paano ako maging isang bilang estudyante at paano ako matuto, 'no. Kaya sana po dun sa mga kabataan or sa mga bata na nakikinig po sa amin ngayon, 'wag niyo rin pong isipin na yung iba mabilis silang matuto, yun nga po yung kaninang mga napag-usapan natin na darating din po kayo doon o kaya baka hindi niyo pa natutuklasan na Sa mas dito ngayon. kayo magaling, yun po. Kaya nga, the power of yet, hindi pa nga sa ngayon, darating din ako diyan. Yun ang Ayun. lagi nating, kumbaga sa mindset natin mga, nag-aalaga, yung mga anak natin, mga apo o pamangkin, ganun lagi po ang i-set din natin sa mga inaalagaan po Mm. natin. Saka po 'no, sana po dun sa mga magulang po, hindi man magulang madalas din po yung mga tita, tito, Oo, eh, yun 'no? eh. Kapag reunion, Opo, ano? kapag reunion sana po maiwasan po natin 'yun na 'wag na po kasi malamang po naranasan niyo rin po 'yun nung mga bata po kayo kaya dinadala niyo po sa Oo, mga oo. pamangkin niyo or apo. Pero sana po iwasan po natin kasi baka makapagdulot po 'yun na bumaba yung, confidence po 'no, nila. Baka may iba po kasi sabihin na natin na hindi man tayo pero meron at meron po na baka ayoko ng pumasok sa school. Kasi mas magaling naman sila sa'kin, hindi ko kayang masabayan, 'di ba po? Mahirap po na gano'n, eh, gano'n yung mapuntahan nung atin pong pamangkin o ng apo o ng anak po ninyo. Kaya po sana iwasan na lang natin magkumpara sa kapatid man po nila, sa kamag-anak niyo po at sa kahit kayo po nung nag-aaral, huwag niyo pong ikukumpara dahil magkakaiba po talaga yung way and yung panahon po noon. Tsaka mabanggit ko rin ano po mga kababayan, yung kadalasan din na hindi natin maiwasan bilang mga Pilipino na, sinusukat natin yung galing o talino ng mga bata kung magaling na mag-Ingles, o 'di ba? O pagka mag-English speaking, ay matalino na. Opo. Paano naman po yung iba nating, mga wika lalo na po kung mahusay sa Pilipino o kaya po ibang mga, dialect po natin o Bisaya, Ilocano, 'di ba po? O Tama po. Pangasiense. Po kasi kahit naman din ako yata nung bata ako hindi agad ako marunong mag-English, natututunan po 'yan, Mm, 'yan. mm. Kaya po dun siguro sa mga ano, anak po nila or kaya naman sa mga pamangkin nila, kung napapansin niyo po na dito sila mas magaling, eh dun kayo mag-focus po. Oo. Kumbaga kasi si kuya niya is magaling sa ganitong subject, baka yung kuya niya lang yun, baka iba Oo, iba itong naman. Iba opo, yung, kakayahan niya o dito siya magaling gano'n, mm, ayan. Iba-iba sila ng kakayahan, potentials, ika nga. ayun. Gano'n naman po kahalaga Ma'am Mary Rose yung magandang komunikasyon sa pagitan ng magulang at guro sa pagpapaunlad nung kasanayan or pagkatuto nung bata. Naku, napakahalaga talaga Rosana na may constant and consistent, tandaan na, constant and consistent communication ang home and school. Kasi yan po partnership po yan eh. Kailangan po open ang communication lines ng mga teachers and ng mga parents. Mas mainam po na kayo ay you can reach out sa amin o na-contact nyo kami or na-message nyo kami. Kami rin lalo po. Napakahalaga po talaga na we can message you and we know na nababasa nyo at kayo po ay nagre-respond o sumasagot sa aming mga messages patungkol sa inyong mga anak. Kaya open communication talaga very important. Ano ba yun? Yung halimbawa, yung mga dapat nilang mga ah, tandaan sa pag-aaral nila, yung mga assignments, performance tasks, hindi lang yun, yung bawa may mga kailangan dalhin, may mga kailangan ipasa, o kaya merong kagaya ngayon, may mga remedial reading na mga follow-up sa bahay na kailangan magbasa yung mga bata, matutukan sa kanilang mga assignments, ganyan. So napakahalaga, gagawa at gagawa tayo ng paraan talaga para maisingit natin sa ating schedule
ang time for my kid, ang oras para sa ating anak at sa ating mga apo, mga pamangkin. Lagi kasi sabi nga, no? Love is time. Time is love. Ganda po nun. Mm. Opo. Paano po yun, Ma'am Mary Rose, 'no? Kasi baka po may ibang mga magulang na nakikinig po ngayon na iba yung interpretation nila kasi nabanggit niyo po kanina yung remedial. Parang before po is negative yung tingin, na, bakit kailangang mag-remedial ng anak ko? Ano ba siya, babagsak ba siya, mga gano'n. Puwede po ba nating, malinaw yung termino na yun? Pag sinabi nating remedial, from the root word remedy, o kumbaga, meron tayong i-address na parang lalong tinatawag natin kanya reinforcement, ano po. Parang sa structure, ano po, ng isang building, di ba po nilalagyan natin ng matibay na pundasyon, ika nga, para hindi yung kumbaga matibay siya, mag-last. Ganyan yung ginagawa natin. So kami mga guro, may tinatawag kaming scaffolding, ano? Yung ina-scaffold namin muna. Hindi namin iniiwan basta-basta ang mga bata sa learning. Dahan-dahan namin silang tinuturuan na, kumbaga, hindi sila agad on their own. Meron tinatawag na explicit na pagtuturo. Yung bang ako muna, si Opo. teacher muna, tapos tayo naman, o gawin natin together. Tapos, sige nga, subukan natin. Kayo naman, naalalay ng konti si ma'am o si teacher. And then, pwede na. Kayo naman, sige nga, try natin. So, yun siya. So maganda rin po yung parang pakita muna, yung Oo, example. ipakita mo muna. Ako muna, tapos, kailangan nakikita talaga nila klaro ano yung inaasahan para sa gawain na yun. Ano ba yung kailangan gawin. Ganun din kahit tayo, di ba, pag Opo. meron tayong mga nag-fill out tayo ng forms, pumunta tayo sa mga offices, di ba nakakatulong na merong mga visuals, may Opo, may graphics, guide. step by step. Ganyan din kumbaga sa Opo. mga bata. Tayo Opo. rin kahit adults, di Opo, ba? kahit naman talaga tayo po, hindi lang naman sa bata po applicable ang talagang yung mga guidance or tulong na yun. Kasi kahit naman po tayo, may mga tanong pa rin po tayo at may mga bagay na hindi po tayo alam, 'no? Ano naman po yung mga impormasyon na mahalagang maibahagi ng magulang sa guro at gayon din naman po, ano po ba yung dapat na sinasabi ng teacher sa magulang sa isang estudyante? Yung mga impormasyon na yun kagaya na sa umpisa pa lang ng school year, merong tinatawag na learner's profile na i-fill out. Talagang hinihimok namin, we encourage all the parents to write o isulat po ninyo ano ba yung mga needs, yung mga kailangan na namin malaman, health concerns man yun, meron bang mga particular na mga background sa mga previous nilang school or kung galing po transferee sila at marami pang iba na kailangan namin ma-inform kami, no? Even yung family background, yung personal, minsan mga personal issues na kailangan din namin malaman bilang advisor or bilang teacher. Lalo na po yung kung ang kasama lang nila sa bahay is yung nanay lang Yan, nila, mga oo. ganyan. Malaking epekto rin po kasi yun, no, Mm. sa isang bata. So, yun po Ma'am Mary Rose, salamat po dahil sa kalahati pa lang po ng ating programa ay marami na tayo agad natutunan. Mamaya po ipagpapatuloy po natin ang talakayan sa pagbabalik po ng INC Radio Serbisyo. Mula po sa distrito eklesyastiko ng Kapanawa, kami pong mga ministro at manggagawa ay malugod na bumabati sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, at sa ating mahal na pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Angelo Eranio B. Manalo, at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo ng Happy 100th Anniversary mo!
Mga kaibigan, para po sa patuloy ninyong pagsusuri sa mga aral ng Biblia na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, inihikayat po namin kayo na patuloy pong sumubaybay sa mga programa ng INC TV, sa mga programa din ng INC Radio, at maging sa mga online content po sa YouTube channel na Seek the Truth. Maaari din po ninyong puntahan ang aming mga official website na pasugo.com.ph, iglesianicristo.net, at incmedia.org. Maaari din po ninyong puntahan at sangguniin ang mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa lugar na inyong kinaroroonan. Maraming salamat po. Ako sa mga may tungkulin sa lokal ng Verde de Leon, Distrito Eklesyastiko ng Kamanaba. Kami po ay malugod na bumabati sa ating pong pinakamamahal na tagapamahal ng pangkalahatan, kapatid na Eduardo P. Manalo, at sa ating mahal na pangalawang tagapamahal ng pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio P. Manalo, at sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo na Muli pong nagbabalik ang INC Radio Servicio at kasama pa rin natin ang ating guest na si Ma'am Mary Rose. Bago po tayo magtanong ulit, ay basahin po natin muna ang mga comments sa ating Facebook Live po. Meron po dito Ma'am Mary Rose na nagsabi na this is very interesting topic. Thank you po INC Radio. Mula po yan kay Ate Sen Santa Maria Fontanar. Meron din po dito na nagsabi po, galing po kay Sir John Tanggol or Tangol Santa Maria. Tama po, may kanya-kanyang angking galing ang ating mga anak, pero kahit hindi na sila maging matalino, lumaki lang po silang mabait at mananampalataya. Yan. And meron din po dito mula po kay Miss Sarah Jean Artiaga Estrera. Yes po, each of us is a diverse individual. May kanya-kanyang talento at husay. And let's support and help the bagets to boost their confidence. Watching from lokal ng Bagbagin, distrito ng Kamanava. At meron din po dito isa pang comment na, tama po, parents' involvement is very important po. And thank you po sa inyong mga live listeners and viewers namin na talagang nakikinig po sa topic po natin ngayon, Ma'am Mary Rose. At nagbibigay sila ng mga insights nila tungkol po doon sa ating mga topics. Alam natin na based on their experience din po. Kaya thank you po. At kung meron pa po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po yan at babasahin po namin mamaya. Ayan. Sa ating pong pagbabalik, Ma'am Mary Rose, meron pa rin po tayong isang kababayan na may katanungan. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ako si Juniper Gorneo, taga Valenzuela City. Marami pong magulang tulad ko na abala sa trabaho. Ano po ang mga simpleng paraan para manatiling involved sa pag-aaral ng aking anak kahit limitado ang oras na mayroon ako? Ayan. Thank you po kay Sir Junifer. No, ang katanungan niya po ay marami pong magulang tulad niya na abala sa trabaho. Ano daw po yung simpleng paraan para manatiling involved sa pag-aaral ng kanilang anak po kahit lang yung limited po yung oras na meron po sila? Alam mo, kahit working ang mga parents, maraming paraan or ways para maipakita nila na they have time for their children. Ano po? So, kagaya nung maglalaan sila, halimbawa, sasabihin nila sa guro, ito ang day off ko, makakausapin sila ng advisor. Merong particular day kung saan ay magpupunta sila sa school, halimbawa kung card day man yun, o kung di man card day, may particular na oras sa isang week na pupunta sila para makausap ang guro. Napakahalaga po nun.
Alam mo noon, Rosana, naalala ko nung nag-aaral ako dahil yung mother ko and yung father ko, they're both working, so mga career people sila. Naalala ko lang, tuwan-tuwa ako lagi may notes na nagsusulat ng notes yung mother ko. Di ba, may bibiling siya, reminders. Ilalagay niya sa maliit na papel, susulat niya. Ako naman, sa umaga, dahil naka-ready na yung gagamitin ko sa araw na yun, meron siyang note ano yung kailangan kong maalala. O, siyempre, nandun na yung take care, ganyan. Tapos hanggang sa nagsimula, elementary, gano'n ano. Tapos high school, medyo pahaba na ng pahaba. Nagiging mga long letters na. So, nag-exchange kami ng letters. At kahit naman sa ngayon, kahit na may technology na, di ba may mga post-it notes po tayo? Pwede natin ilalagay yun sa ref or kahit sa notebook nila, ididikit natin o kaya sa baunan. Uso-uso ngayon yung mga baunan ng mga bata, lalagyan natin ng mga notes Opo. na para bang yun yung simple way natin na para iparamdam natin na naalala natin sila kahit busy tayo, we care and we think of them every day, all the time. So, nakakatuwa, nakakataba ng puso. At saka, yung may mga time din, ito, isa rin nabanggitin ko rin, ano po mga kababayan, yung paminsan-minsan yung bang masusurpresa yung mga anak natin na dadaan tayo sa school, hindi man tayo may dalang merienda nila o yung bang dadaan lang tayo para kamustahin sila dahil yung araw na yun na may pasok sila pero alam nila nasa work ka, dadaan ka saglit, naku, malaking bagay yun. Nakita po akong mga video nun sa social media na magpe-perform po sa stage yung bata. Tapos siguro working yung mother Oo, niya yun. or yung ano niya, ang kasama niya lang lolo o lola. Tapos nung lumabas po, nakita niya habang nagpe-perform sila nandun sa audience, yung parent niya, is nagbago agad yung mood niya, ngumiti siya, tapos naging energetic siya sa pine-perform nila. So talagang malaking factor po yung involvement ng magulang po. Time. Opo, yung time. Ayun po, kagaya ng sabi kanina ni Ma'am Mary Rose is, love is time is love. Tama po ba? Opo, ayun na nga. Opo, ayun. Panahon talaga, maglalaan po tayo talaga ng oras, ng panahon. Kasi alam din ng mga bata na kapag halimbawa, merong pinaalala si ma'am o si teacher, may reminders, kapag alam ng mother nila, yung spark sa mata nila, halimbawa, tinatanong kami, o naipaalala niyo ba, nabanggit niyo ba? Makikita namin sa mata nila na nabanggit na nila yon o na-inform na nila yung parents nila. And then, paminsan-minsan, there are times na merong mga malulungkot ang expression. Siguro dahil alam nilang di nagkaroon ng panahon ang magulang nila sa particular na araw na yon. So, babanggitin naman namin, sige, baka naman babawi naman si mama o si papa. Sa susunod. Iyaan mo, yan. Binibigyan din namin ng, kumbaga, na encouragement Guarantee, yung mga opo. bata. Ay, napapansin niyo po ba na may mga batang nahihiyang sumagot? O yun nga po, yung kagaya na natatakot silang magkamali sa klase, kumbaga sa experience niyo po. Ano po kaya yung karaniwang dahilan nun? Bakit po sila nahihiya or natatakot? Alam mo, Rosana, karaniwan yan. Minsan, siguro sa home front pa lang o sa komunidad kung saan sila lumaki, minsan nagsisimula yun doon na maaaring hindi sila nahayaang mag-express sa kanilang sarili o kaya ay wala silang outlet kumbaga para magsalita o hindi sila binibigyan ng pagkakataon para ibahagi yung kakayahan nila o yung talent nila. O minsan naman, hindi naman sa nila lahat, minsan meron silang mga hindi naging magandang karanasan marahil sa mga first years nila nung nag-aaral Sa sila. bahay. O ganon. So, kaya talagang hindi natin maikakaila na nakaka-apekto talaga yung kung minsan nahihiya sila, yun nga, natatakot sila magkamali kasi maaaring napagtawanan o kaya na-correct. Ayaw nila yung kadalasan talaga na kinokorek sila. Kaya minsan may iba po na nasa isang sulok lang talaga sa school, no? Tapos hindi na-share sa magulang. Bilang guro naman po, paano niyo po hinihikayat yung mga batang ganun, mahiyain o nawawalan ng tiwala sa kanilang sarili? Meron po ba kayong ginagawa na para mag-gain ulit nila yung confidence nila na maglakas loob sila na alam nila yung tamang sagot sa tanong, meron silang gusto i-share pero hindi nila magawa? Kung minsan alam mo sana yung mga bata, kapag pinasali namin sila, halimbawa may malaking activity na magpapakitang gilas sila sa pag-arte o pagtula o kaya pagsayaw, pag-awit. Kung minsan yung outlet yun or something physical na ma-release nila yung mga pent-up energy. At the end of the day, makugulat ka kung yung dating batang mahiyain na yun,
aba, naging estudyante namin ulit, aba, hindi na siya mahiyain kasi nga naibahagi na, naipakita na, ay, kaya ko to, kaya ko pala to. Pwede ko palang ibahagi yung talento ko, yung kakayahan ko. Lumalabas na sila sa shell nila, ika nga. They go out of their shell na, this is me, this is who I am, I'm proud of who I am. Ayun. Yun. Pero ano, Ma'am Mary Rose, mas mahalaga po ba na kasi baka meron na iniisip nila na dapat makakuha ko ng mataas na marka para maging proud sa akin si mommy and daddy o yung patuloy na nagsisikap sila sa pag-uunlad ng isang bata. Bakit po gano'n na may iba na tinitreat nila na mas mahalaga sa kanila yung mataas na marka? Meron talagang mga bata na natural sa kanila na gusto nila na, kumbaga driven, ika nga, yung bang Mm. meron silang goal, yung meron silang gustong marating na goal or award at the end of the year. Magugulat ka na may mga bata talaga gusto nila yung mga magulang nila maging masaya, Maging proud. proud, oo. Kumbaga, minsan nakwento nung isang parent sa akin, no, nung sa private school. Alam mo, sabi nung anak ko, ma'am, gusto daw niya maging masaya, tinanong daw sila, "Are you happy, mommy?" Gano'n. Hmm, Pero yung pagkakatanong niya na yun, wala namang resentment opo. mula dun sa bata. Kumbaga, masaya siya na napapasaya na yung mga magulang niya. Mm. Pero hindi natin maikakaila, merong mga bata na ah, naapektuhan yung kanilang pag-aaral dahil yung malaki ang demand or Opo, expectation sa yun. kanila ng mga Malaki ang magulang. expectation. Kumbaga napapagod din sila kumbaga sa expectation na nilalagay sa kanila. Para sa kanila is mabigat sa kanila. Pero meron din namang mga bata na kaligayahan nila yon na mapasaya yung mga magulang nila dahil para sa kanila kayamanan yung edukasyon, yung pag-aaral. Na kasi nga nakikita nila na-appreciate sila kasi yun Ng ang parents. ang kailangan talaga yung appreciation. Opo. Yung kanina yung nabanggit na the small Small wins, wins, celebrate oo. small wins. Yung small wins na yun naalala nila yun na throughout na ito pala napapasaya ko, Mm. hindi lang ako. Na kahit hindi malaki yung yung kumbaga kung hindi nanalo sa contest, pero yung, ina-acknowledge ng parent niya na sumali ka, nag-try mo, Oo. nag-try ka kaya i-celebrate natin 'yan. Hindi ka man nanalo pero yung lakas ng loob na meron ka Oo. para sumali sa hindi siyempre hindi lahat may kaya. Tsaka tatanungin din natin yung mga bata, halimbawa may contest o merong athletic meet or sports event, dance contest o kung ano man siya, festival of talents. Manalo man yun o hindi, tatanungin muna natin, did you have fun? Totoo po. Nag-enjoy ka ba? O, did you meet new friends? Anong natutunan mo? O ano yung hindi mo malilimutang karanasan o take away or learning dun sa kanina, yung contest kanina, ano yung memorable para Opo. sa'yo? Yung mga ganun ba? Kumbaga, dun pa rin tayo sa positive side. Positive side pa rin. Opo. Eh, madalas naman po natin marinig na ang pag-aaral ay hindi lang nangyayari sa loob ng silid-aralan. Paano po ito masasabuhay ng isang pamilya sa kanilang tahanan? Alam mo, Rosana, mga kababayan, mahalaga yung tinatawag nating mga experiences sa labas din ng paaralan at kahit sa labas ng tahanan. Yung tinatawag na reading experiences, lawakan po natin yung horizon, ika nga yung bang karanasan ng mga bata sa paano mga paraan sa paglalakbay habang bumabiyahe kayo. May mga nakikita sila, no, mga signage, yung mga nakikita nilang mga bagong lugar, yung paglipat mula sa isang siyudad papunta sa susunod na siyudad. Ito pala, Mangalda na pala, o ito pala, Dagupan na, o kaya, nandito na pala kami sa Baler. Yung nakikita nila na Opo, yung signage, signs. yung mga karanasan nila, maalaala nila na iyon. Pati mga pagpunta sa mga museo, Mm, binabanggit ko lagi sa mga bata, even sa mga magulang. Alam niyo, marami tayong mga museo, libre naman ang entrance. totoo po. Bakit hindi natin po dalhin ang mga anak natin, ang ating mga apo, mga pamangkin? Libre naman, kahit Sabado at Linggo, pwede silang pumunta doon. Kasi yung nakikita nila sa aklat, yun ang pag-aaralan na nakikita nila sa PowerPoint o sa pinapalabas sa TV, actual, personal din ang makikita.
mababasa nila, ito pala yun, yung Mm. painting ni Fernando Amorsolo. Ito pala yung Spolarium. Ito pala yung si Lolong, yung tinatawag na, yung, di ba, yung nahuli na Opo, malaking buhaya. Ito opo, pala yung binabanggit ni Ma'am, yung skeleton nung malaking opo, buhaya na yun. Ito pala yung taxidermy. Yung mga ganun ba? opo. Actual, makikita nila. Opo, kumbaga puwede rin nilang gawin 'yun na, isang activity kapag sila ay may bonding or family day. Family day. Ano naman po yung mga simpleng gawain sa bahay na maaring makatulong sa pagkatuto ng isang bata bukod sa paggawa ng homework na galing sa school siyempre? Ano po yung puwedeng, household chores, mga gano'n ba? Yung mga puwede nilang activity sa bahay? Alam mo Rosana, nag-share yung mga bata. Pagka halimbawa, ano yung mga ginawa nila or sharing time kami, ano yung ginawa mo kahapon? What did you do yesterday? Matutuwa ka, meron doon, ang sabi niya, I help my mom make breakfast o tumulong ako kay mami magluto, kay nanay. Naganda ako ng pagkain o kaya sumama ako sa grocery. Tinulungan ko siyang kumuha ng mga kailangan sa mga shelves. So, yung mga gano'ng bagay na simpleng mga aktibidad na nag-e-enjoy sila kasama yung mga magulang, Opo, tapos nagbabasa sila kasi yung mga ingredients, 'di ba, nakikita nila o kaya yung ano ba yung brand na kumbaga bagong gawa o opo. medyo luma na, yung expiration nakikita nila. Tapos yung mga recipe, yung gano'n nakikita nila, yung paghahanda, pagsukat ng mga kakailanganin sa Sangkap, mga opo. sangkap nila. Kumbaga dun din po kasi nahahasa yung pag-iisip ng isang bata. Kumbaga hindi lang dito nakatutok sa kung ano yung pinag-aaralan sa school. Kumbaga yung siyempre yun nga, learning is everywhere. Opo. Tama. Siyempre po yung sa mga ano naman po, puwede rin naman yung mga educational games, 'di ba po? Oo. Opo, tapos yung kapag nag-uusap sila sa hapagkainan, mga ganyan. Kumbaga 'pag may tanong, kumbaga kapag may tanong yung mga anak nila, puwede rin nilang sagutin or kaya kung hindi nila masagot is i-research nila or sabihin nila na itanong din kay Oo. teacher, ganyan. Para Ganun. yung bata alam natin na talagang gusto niya matuto, gusto niya malaman kung ano yung tamang, sagot doon sa kanyang tanong. Tsaka kumbaga alam ng mga bata 'pag talagang gusto nating sagutin yung tanong nila. At tsaka alam din nila na 'pag alam mo talaga o hindi, maging honest din tayo. Halimbawa, alam natin, ito talaga yon na yung kaalaman na yun, sabihin natin. Pero kung hindi tayo sigurado, sasabihin din natin, "Sige anak, tingnan check ko muna, babalikan ko yung nabasa ko tungkol diyan. I-research ko muna mabuti, hahanap ako ng, valid or tinatawag na kumbaga reliable na source." Source. Kahit yun sa pagbabasa sa social media o yung Opo. mga announcements, makikita rin nila na, si mama pala, si papa nagche-check muna ng mga balita, ng mga post, kung ito ba legitimate ba or Opo. ito ba ay totoo, nagsasabi ba 'to ng base ba sa facts or Opo. katotohanan o ito ba ay mapanlin lang kumbaga. Mm. Meron 'yan yung kumbaga pinag-aaralan din ng mga bata yung pagiging mapanuri sa mga, binabasa nila o mga napapanood. Tamang-tama po 'yan, Ma'am Mary Rose 'no, kasi sa panahon ngayon na maraming gadgets yung ginagamit ng mga bata na hindi naman na po maiiwasan, Hmm. paano po magkakaroon ng tamang balanse sa pagitan ng screen time at siyempre yung sa mga aktibidad na makakatulong sa kanila para matuto or yung para doon sila makakuha ng mga kaalaman. Kasi siyempre nga po, tama po yung nabanggit niyo kanina, dapat maturuan yung mga bata na malaman kung ito ba ay totoo o hindi. Kasi sa social media hindi po natin kontrolado kung ano yung makikita nila. Paano po yun para maging balanse po? Ngayon yung paggamit nila ng mga gadgets kumbaga, importante na mag-set tayo talaga ng oras. Hindi natin kumbaga totally ipagbabawal o sa kanila kasi ito sa totoo po ang teknolohiya nakakatulong din naman po sa pag-aaral ng mga bata at sa atin din bilang mga adults sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan lamang 'pag sinabi nating, pagkatapos mo mag-aral, pagkatapos ng halimbawa, Sabado 'no, dahil tapos ka na mag-aral, mag-review, tapos mo na yung performance task mo, o pagkapahinga mo, nakaligo ka na, puwede kang gumamit ng gadget Gadget. mo pero hanggang ganitong oras lamang. Opo. Hindi tayo mag-e-extend kasi yun ang hinihintay nila yung mag-e-extend Extend. ka. Yun ang kumbaga looking forward sila dun, si mama mag-e-extend, Papayagan ako papayagan mamaya. ako niyan, 'di ba? Opo.
Dapat talagang ito tayong susundin natin na time para rin naman sa kanila yun. At pag nakita nilang consistent ka, Opo. aasahan din nila, okay, sige, si Mami, she really means it. O wala. Opo. Pag sinabi niyang ganun. Kumbaga doon pa lang yung disiplina na rin nila sa sarili nila is nabibuild na nila. Kagaya po nung sabi niyo kanina, Ma'am Mary Rose, na constant and consistent. Yun. Opo. Napaka-applicable nun dyan sa paggamit ng gadget ng ating mga bata po. Siyempre yung pwede po ba yung sa mga, siyempre may iba gusto rin maglaro sa labas. Sana meron pa din no, ng mga bata po na naglalaro po sa labas bukod doon sa paggamit ng gadget na doon nagi-games. Kasi meron din po silang matututunan para doon no? Yung mga nakikipaglaro sa mga kapwa-bata, yung kaedaran nila, mahalaga yun kasi yung i-ensayo nila o nasasanay nila yung pakikipag-usap, pakikibagay, yung kumbaga yung self-regulation and compromise, yung paano sila makikibagay, na ito yung mga skills na yan, magagamit nila later on in life, ano? Kumbaga habang bata pa sila, sinasanay pa nila yung sarili nila. Pero hanggang pagdating nila ng adult, nagtatrabaho na sila, doon nila maiisip na ito pala yun, yung mga simpleng mga kasanayan na to, na nakikibagay sila, Bagay. nakikihalubilo. Yung malalaman nila paano sila magdidesisyon na fit sila na makagawa sila ng mga aktibidad nila o mga inaasahan sa kanila sa trabaho o kaya sa pag-aaral. Opo. Ito Ma'am Mary Rose, no, kakahabol lang bago tayo malapit ng matapos. Meron pong tanong si Miss Mirna Legaspi. Good PM po, how would you help or encourage students to learn or become interested in subjects? So siguro specific subjects po which they find difficult like algebra, physics, math, or others. So, yung tanong ni Miss Miss Mirna. Mirna Legaspi, salamat Miss Mirna. So, yung katanungan mo, paano natin sila ma-encourage, ano? So, mahalaga yung kagaya yan, math yan, ano? So, may tinatawag tayong mga pagkakataon na isasali natin sila sa mga learning activities kung saan merong mga batang engaged sa ganong mga subject na interesado sila, na masasanay sila na ito pala yung ganito pala yung hindi lang pala puro paper and pencil, hindi lang pala puro books at yung mga worksheets. Meron palang mas engaging o mas makakainganyo mga activity na para sa subject na yung kagaya na banggit niya, algebra or math. O Opo, kaya mahihirap na agad to. Oo, kasi nabanggit niya. Kasi merong mga aktibidad na mag-i-enjoy yung mga bata na mag-iisip sila. Naalala ko tuloy yung tinatawag na maker-centered learning. Yung bang sa pinag-aaralan nila, meron silang output na may gagawin sila na, dahil nag-aral sila dun sa subject na o topic na yun. Ito yun. O halimbawa, yung prototype, yung paggawa ng mga prototype. Maganda yun, may mga project na gagawa muna sila ng prototype. Bawa, itong mikropono, prototype ng makabagong mikropono. Gagawa sila na ina-apply nila yung algebra o kung ano man yung subject na yun. Ayun, thank you po. Sana po nasagot po natin yung question ni Miss Mirna Legaspi. Salamat po, no? Kaya sa mga iba pong nahihirapan, gawin po nating fun yung ating pagkatuto or yung habang tayo ay natututo, gawin nating masaya para mas naiengganyo tayong gawin yung ginagawa po natin. Ito naman po panghuling question po namin or mga message, baka meron po tayo. Ano po ba yung pinakamahalagang mensahe na nais nyo pong ipaabot sa mga magulang or tagapag-alaga po upang masuportahan yung pag-aaral at paghubog sa kanilang mga anak? Ay, mga kababayan, lahat po ng mga nanonood dito po sa ating programa ngayon, INC Radio at mga nakikinig, importante po, umpisahan po natin muna ang listening, ang pakikinig. Very important po yung communication. Sanayin po natin ang mga anak natin, yung mga pamangkin o apo na maging attentive listener. Kasi yan po ang first skill sa communication o pakikipagtalastasan natin, communication. Listening po talaga. Once po na ma-achieve yung listening, kasunod na po yung reading, speaking, ano po?
speaking, reading, writing, and then viewing. Oh. Kasama na rin ang viewing. Viewing. eh. Opo, Oo. ngayon ko lang Dati narinig. apat lang Dati yan, apat lang oo. po. Opo. Listening, speaking, reading, and writing lang. Ngayon may viewing na din. Mm. So, importante po yung listening. Tapos po, iwasan din po natin na simulan na agad na gagawin pong yaya yung cellphone o gadget. Di ba, busy tayo. Opo. O, papahawak na natin ang gadget yung 2-year-old, yung 1-year-old. Nako, base po sa pag-aaral, hindi po yan makakatulong talaga. Bagkus, lalo pa po mahirapan silang matuto. Yung learning nila sa, kumbaga yung normal na pagkatuto nila maapektuhan po. May tinatawag nga sila na, hindi ako sigurado doon sa bilang, pero something like a million word gap, na kapag ka daw yung bata, wala pang daycare o preschool, ay sinimulan mo ng paggamit ng gadget. So, Ayun. dapat more on naririnig nila tayo nagbabasa, nagsasalita, sila ang kinakausap natin at pinakikinggan nila tayo. Ayun po, sana po sa ating pong mga listeners and viewers ay may nakuha po kayong mga tips and aral po para po ma-i-apply natin sa inyo pong mga anak at kung sa inyo pong mga binabantayan. Baka meron po kayong mga gustong batiin sa mga nanonood po sa atin dyan. O binabati ko po yung aking family, ang Lagunsad family, Agapito family, from dito po sa Valenzuela City, meron din po sa Las Piñas, meron po sa Caloocan, at binabati ko rin po ang aking mga co-teachers sa Valenzuela City, sa STO Valenzuela, ang aming principal, si Ma'am Maria Celina Cloa, aking fellow teachers sa South District. Binabati ko rin po ang ating mga Kapatid po sa lokal ng Valenzuela. Lalo na po sa Finance Department. Ano po? Magandang gabi, kamusta po kayong lahat? At siyempre po, binabati ko po ang aming destinado sa lokal ng Valenzuela, si kapatid na Ian, Dominic de Guzman, at siyempre po ang ating kapatid na Raul Isiagon Sr., ang tagapangasiwa po ng distrito ng Camanaba. Ayan, magandang Ayan gabi po. po sa inyong lahat. Siyempre, mga huling pabati po, binabati po namin ang kapatid na Gio Arcel mula po sa lokal ng Maysan, ang distrito ng Camanaba. At siyempre, belated happy birthday din po kay kapatid na Sani Ramos and kay kapatid na Candice Reñeva. And ang binabati din po namin at nagpapasalamat po kami sa tagapangasiwa ng distrito ng Camanaba, ang kapatid na Raul Isagon Sr., ang pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Joel Palad, ang aming pong CFO Overseer, kapatid na Jerry Ricamata, ang aming pong multimedia advisor, ang kapatid na Raul Batayola Jr., ang destinado po ng lokal ng Baysa, ang kapatid na Daniel De Leon. At sa lahat po ng chronicler at may tungkulin sa distrito ng Camanaba. At lahat po ng tagapangasiwa ng distrito ng mga distrito sa Metro Manila. At syempre po ang mga multimedia officers na nakakatulong po namin sa programang INC Radio Servicio. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig ngayong gabi. Meron pa po? Ako, habol pa lang po yung mga kabatch po sa New Era University Batch 2002 at sa lahat po ng mga professors ko, dati po sa New Era University College of Education. Magandang gabi po, kamusta po kayo? Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig po ngayong gabi. Salamat po sa aming station manager, ang kapatid na Wally Taray, sa aming pong executive producer, ang kapatid na William Ku, at mga kuyatek po dyan sa studio. Maraming salamat po sa inyo. Special thanks to Brother Angelo Eranio V. Manalo, our Deputy Executive Minister, and of course to our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. At sa ating pong mga listeners and viewers, naway muli po namin kayong makasama next episode para sa dagdag kaalaman hatid sa inyo ng INC Radio Servicio.